sa Sagada. Ano muna kami, papasyal dito sa Sagada. Napainit ko na yung motor namin. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Yan, good morning. Mag-aalmusal muna kami. Doon kami mag-aalmusal sa may isang wow, ang tawag doon sa cafe na inverted house. 15 minutes mula dito sa sa transient namin. Let's go. So, cold morning. Ang ganda ng umaga. Tulog pa mga tao ah. Wala pang tip. Wala pa masyadong tao. Mga ano dito yung late ang mga tao. Hanggang lamig. Kasi hindi tayo nag-short. Dati iba tayo manigas. Nag-ipis pa naman ang short ko. Mag-short sana kami, kaya lang paglabas ko ng bahay, sobrang lamig. Dapat pala naka-riding jacket na rin tayo, ano? Oo nga. Mahal pa ang gas, diba? Oo. Hindi, bumaba na siya. O di ba dati 104 yung gas Ay, natin? Ngayon 90 plus na lang eh. 98. Daming asong pakalat-kalat. Wala masyadong dumi na aso kahit maraming kumakalat na aso. Pwede rin dyan. Manok talagang dito mabi. Mas napagod ako sa dito paakyat dito, papunta dito sa Sagada kaysa yung lawag natin kasi ang lawag flat road lang eh. Yung kumbaga wala nang ganun-ganon. Eto ang daming ang daming twisties. Ang daming kulot-kulot kaya nakakapagod kaya. Mahaba lang oras natin pero sabihin mong ramdam ko yung pagod talaga. Dito naramdaman ko yung pagod eh. Magkaano size pa lang pala. Ano oras mo ko ginising? Kala ko mag-6 na lang ginising. 5:15. Weekly. Siyempre, naglalakad lang siya eh. Ay. Ano yun? Bakit? Bakit gumanon? Hindi, Bakit nang habol? nahabol ang aso eh. Ba't nang habol ang aso? Ewan ko. Trip niya. Aga man trip ng aso eh. Iba yan. Ilan-ilan na eto yan. Mga ilan-ilan na Sea of Clouds. Ito na yan. Nakakapas yan. Yan o. May mga tao na. Oo nga. Pwede ka siguro dito. Yung daming pepol. Tara. Maunahan na tayo. Oo, may mga dadating pa. Tingin ka ng menu. Tapos hanap ka ng pwesto. May pwesto pa ba? Meron pang pwesto? Ito ang kanilang menu. Chef Etag, vegetable, fruit salad, Etag, canton gisado. Mag-Etag, canton gisado na lang ako. Saka umorder ka rin ng pancake fruit. Saka Arabica brew. Ano? Okay na tayo dito. Mas ang ganda dito. Papaalisin natin yung araw. Dito na kami sa isang wow inverted house. Medyo pagkaganitong oras 6:30 AM. Medyo tapat dito yung araw. Saka madaming kumakain dito. Nawala na yung shaded yung mga shade ng clouds eh. Nag-iba na kasi yung position ng nung araw. Pero nandun pa rin yung mga clouds. Ito in order namin. Etag pancit canton. May kasama siyang etag. Tapos pancake and fruit. Tapos ito etag. May kasama na siyang etag. Tapos may kasama din siya. Tapos coffee lang. Siyempre kung dadayo ko na rin lang dito sa lugar, orderin mo na yung delicacy nila. Kasi pupunta ka dito at orderin mo corned beef, hotdog. Pang 2 tao no? Pwedeng tatlo. Pwedeng 3 kung mahina kumain. Pancake. Tapos sinasawsaw sa ano ba to? Ano yan? Honey. Hindi siya matamis. Baka yan yung wild honey ba yun? Ito pala ay magkano? 169. 169, mura na siya kasi may egg, may fruits. Tapos may 4 na pancake. Tapos ito magkano to? 200 yata to eh. 189 lang. 189 lang. Oh. Mura lang.
Kumpara mo sa dami nung ano yun, no? Ito yung sa ano. Sa ano. Etag, ganun din, parang yung sa kiniing. Same sila ng kiniing. Ito ang kalamansi ng Cordillera. Yung ganitong lemon. Kulay green. Ang lemon kasi sa atin, dilaw eh, no? Tulad kahapon, kung kahapon na yung kiniing na sisigang pagkakaluto, ito naman, etag. Ito yan, may pansit canton na may kasamang etag. Ito ang bacon ng Cordillera. Ma'am, anong oras pa kayo nagka-close? 5 p.m. po. 5 p.m. Thank you. Breakfast, lunch, saka merienda. Naubos na namin ng breakfast. Masarap siya. Sulit na, mura pa na. Sa amount nung ano nila sa kasalasa. So, para sa akin, rating ko dito ay 5. Doon 5 din. Dahil kapag inano mo yung presyo, saka yung amount, tapos yung lasa, okay siya. Kanina madaming tao, ngayon konti na. Okay yung venue nila dito, yun, no? Meron pa din mga kuhan. Kapag dumami na siguro yung mga tao, bubuksan nila tong extension. Meron pa dun sa Extension ang kabila. tawag nila, yun, no? Meron pa sa kabila. Sa taas? Doon sa may cashier, may pataas pa. Baka doon na yun. Ayun. Oo, yun. Tapos ng breakfast, pictorial na lang. Marami silang seat. Puro front seat. Ano na kami? Iikot-ikot na kami dito. So ngayon ay 7:23 pa lang naman. Kawawa naman si Doggy. Oh. At alis na kami. Super dami ng tao. Madami Ulit. no. Friday kasi ngayon. So yung mga turista, pupunta yan talaga Friday tapos stay hanggang Saturday. Then uwi ng Sunday. Puntahan pala natin yung Pog-o viewpoint. Doon yung sa Tingnan pagliko natin. ng ng Petron. Parang okay din dito sa Sunday lunch. Pangit lang kasi pagka yung tabi ng kalsada, maingay yung pag dumadaan yung mga sasakyan, lalo na pagpaakyat, bumibirit. Ang aga nila 5 o'clock. sa bagay kasi maaga silang gigising. Mm-mm. Kasi maaga pa marami ng tao. Maaga rin naman sila nagbubukas, 5 a.m. Oh, 5 kaya to 5 nga. pala sila, 5 to 5. Ito maganda. Oh, kaya nga. Malamig na uli, no? Doon mainit. Di pa rin nagbubukas tong na to, no? Tagal-tagal na. Pero merong restroom eh. May tao eh. Convenience store. Di ba yan? Dito yung Oh, dito. papunta sa Aniduan. Baka yan po buo. Hindi, papasok siya dito sa kanan. Baka dito. Baka nga. Ayun may May gate, baka mamaya. welcome. Ayan na, ito ang Pog-o. Tingnan natin. Kung hindi naman, pag maputik, balik tayo. Parang dito tayo naglakad, hindi ba? Hindi. Ay, hindi, no. Baka yun lang daddy oh. Ang putik. Pagka sobrang putik na, dumadaan sa sakyan eh, oh. Lang. Ganyan lang. Hindi, maganda yung ganito lang. Mahirap, pangit pala dito pumunta pag tag-ulan talaga. Puro putik na dadaanan. Malayo-layo rin ang lakad, pag iwan ng motor doon sa labas. Oo. Yan lang. Silipin natin. Baka dito pa. Ayun oh. Pwede ka pang bumaba. Meron pa sa baba? Sige, thank you. Mayroon pa pala sa baba. Iikot ko lang motor. Tayo natin, meron pa daw parking sa baba. Sana nga hindi mahirap yung daan. Siguro. Ayan Ito sementado. Sementado Ako dati parang kakatakot. Matarek. Doon pa pala siguro. Yung Parang may rocky formation, ganyan, siguro. baka may entrance fee dyan, Natin. Baka hindi sila dito galing. May daan pala eh. Oo nga. Pero medyo matarik, Kaya, Parang kasi semento lang nito, no? parang sabi mo kasi di ba bago yung Pogo viewpoint. Ang layo pala. Parang sa Mountain Back.
Pagka matatakotin ka, pag nakamotor ka, matatakot ka bumaba dito eh. Oh. Medyo ano din eh, matarik tapos single ano lang. Ganyan. Oo nga no. Ano may bayad? Wala man siguro. Ano. Ganun. Baba na. Ito, may rocky ano siya. Pupuntahan mo pa doon. Rock formation. Na. Sige, magbayad ka na muna kasi papasok tayo doon sa rock formation. Parang Rocky Mountain siya na. Sa Bollywood. Alam ko. Pag pumunta ka pa daw dito sa bungad. Ito, uupo ka dyan. Kasi kita mo ang view dito sa... Kaya pala parang may Ayan o. Oo, ayan o. Kita yung rice terraces. Okay. hindi dito lang. Alarga na kami. Let's go. Kung kayo pupunta sa Fog of Viewpoint, medyo matarik ang kalsada dito. Tapos medyo makipot. Kasi ganyan lang. Yan, para lang may idea kayo. Ayan o. Kung medyo matatakotin kayo, malululain na nakamotor kayo. Medyo matatakot kayo dito. Ayan o. Tapos may kalsada o yung pataas na yung ganon. Sobrang tarik. Aniduan. Ayan o. Ito pala. Oo, papunta pa doon. Oo. Yo, what's up internet? Ito nga pala yung binook namin kagabi dito sa Sagada. Ito yung room na kinuha namin. Ito yung pang couple room, pang 2 tao siya. Pero kung pwede naman maging 3, meron pa isang kama sa ilalim. Tapos may chair siya. Isang table, isang chair. Namumove to eh, ano. Gumagalaw. Maganda siya. Tapos may lampshade kung ayaw nyo na nakabukas ang ilaw. Tapos wooded ang ano niya, wall. Pero doon naman dito naman ay concrete. Concrete naman to. Pati sa may CR sa doon. Tapos itong CR na napakaluwag. May heater din. Maganda, malinis ang bathroom nila. Tapos may cabinet din sila na may free na hanger. Yan. Tapos bukod dyan, meron din ditong pwede nyong sampayan. Tapos yan, no. Ito nga pala yung labas. Ito yung hallway niya. 4 na room to. 1, 2, 3. Tapos dito kami. 4. Ito yung pinaka common area nila. Ito yung sala. Yung nandun ang mga gamit namin, no. Ready na kami umalis. Tapos ito yung nila. Table. Tapos may kitchen din sila. Siguro pwede kayong gumamit. Hindi ko alam kung may extra cost. Hindi na namin natanong kasi hindi naman kami gagamit. Ayan. Tapos ito yung sa labas nila eh. Yan. Ayan, mukhang may room pa doon na parang isang buong bahay siya na pwede nyong upahan. Ang kagandahan dito, kahit hindi siya gated o wala siyang gate, sa looban talaga siya. Tapos yung itong area na to, kanila lang talaga to. So safe naman ang parking. Tapos medyo maluwag. Siguro mga 4 na sasakyan kasya. So ngayon papunta na kami ng Baguio. Sa Baguio naman kami mag-overnight. Ikot-ikot lang doon, then kinabukasan ng uwi. So babalikan namin yung daan na mahirap dito, yung kahapon na dinaanan namin. So let's go. At dito sa part na to, medyo nagkaroon ng problema sa audio ng camera ko. So paalis na kami dito. Na to mga 10:30 na to ng umaga. So ang next destination namin ay Baguio. Ang problema lang, wala pa kaming nabubuk na transient dun sa Baguio. Mula dito sa Sagada ay mahigit 3 oras pa ang biyahe. Kaya medyo nagmamadali kami nung time na to. Yo, what's up? Yan, nandito na kami uli sa road na tinahak namin kahapon papunta ng Sagada. So ngayon pabalik na uli kami ng Baguio. Kung kahapon ay matatarik na paakyat ang nadaanan namin, ngayon naman yung matarik na paakyat na yon, bababain naman namin. Ito na, dito na magsisimula yung ang matitinding ahon. Malinaw na yung tubig ko.
Kala ko puro bababa na ng truck. Hindi, matitinding baba pala. May ahon din kasi bumaba rin tayo ng konti eh. Pero mas madaming baba mamaya pag nandun na sa dulo. Kaya kapak sa'yo. Palusong tayo eh, kakakita niya sa likod. I know. Malapit na tayo doon sa yung kambal curve. Ahon na malupit. Sabay kambal curve. Dito na mag-start yung mga malalalim na babaan. Yan, yung natin, kambal, magkasunod. Manual saka diesel ang kayang bumira dito eh. Yan kakasunod letter S talaga eh. Pero ang ganda ng view eh, no? Ang kapalit naman ng view, di ba? Ang view. Nakakatakot lang. At sa init naman. Yun lang. Kung December pa siguro lalamig dito. Ay, ito na, sunod-sunod na to. Yung ayan kita mo sa mapa. Ayan parang pitukang manok. Parang sa yung dati natin nagsagada din tayo. Yung galing tayong vegan, no? Ganyan yung mga daan dun eh. Ang lupit. Ganito yun. Ngawit na ngawit ako sa pagbe-brake. Pagbaba mo ganyan, baba na naman. Tingnan mo naman, letter S eh. That is bituka. Sa bitukang manok, wala yun. Sa Atimonan. Wala yun dito. Tingnan mo. Kasi pinagpalupit dito. Ang kipot. Kadalasan yung mga turista nagpapapicture doon sa Banawe eh. Baka talaga doon sila nadaan. Doon parang wala namang ganitong masyadong may mga ahon din pero hindi ganito na sunod-sunod kasi to. Tapos ang tatalas pa ayan di ba? Ang tatalas pa ng baba. Pero madali lang naman siya. Kumpara kahapon ang hirap. Nahirapan pa yung motor eh. Nabigat ang karga natin. Meron pa pala dyan. Meron pa. Pero mukhang last na. Mabilis lang, matagal lang kahapon kasi paahon eh. Pinanis yung sungay eh. Matindi. Pero ang ganda ng brake natin lupit nga ng bukyo ahon pa yan mahirap kaya i-balance yan. Pagka nagkamali ka dyan, tutumba yan eh. Parang malapit na naman tayo. Yan tatawid na tayo tuloy eh. Para pa lang tinawid natin ilang bundok Land for sale. Woo! Thank you, Lord. Survive. Dito, Baguio City. O bakit dyan ka? Bakit? Dito tinuturo niya eh. Ba't doon nakaaraw ang Baguio City? Doon. So guys, nakababa na kami. Pabalik na uli kami ng Atok Benguet. Dito yun. 480. Dito kami nang galing kahapon. So let's go. So kailangan namin magpagas muna kasi 2 bars na lang. Pero 47 minutes 45 minutes papunta doon sa Petron na pinagpagasan namin kahapon. Sa may Bauco ba yun? Or malapit sa Bugias. Hindi ko sure. May Petron din siya. Yan guys, nandito na kami sa may Abatan. Makapagpagas na kami dito sa Petron. Dito lang kayo makakapagpagas sa Petron. Dito sa may bayan ng Abatan. Part yata ng Abatan to. So, diretso na uli kami. Meron na lang kaming 2 hours and 46 minutes hanggang Baguio. Tara na, mami. Traffic dito kasi parang palengke ito eh. Yo, what's up guys? Nandito na kami sa Baguio. Ngayon, poproblemahin na lang namin yung paghahanap ng transient. Kasi yung isa tinawagan ko hindi
hindi po pwede. So, yung isa naman, hindi naman nasagot. Mag-ano na lang kami, magmamanual. Pupuntahan mismo namin yung isang nakita ko. Sana makapag-book kami para makakain na rin. Hindi pa kami kumakain simula kaninang. Ang last na kain natin, mami, umaga pa yun, ha? Oo, sa baliktad na bahay. Sa inverted house. Yo, good morning guys. Yan, nandito na kami sa sa Baguio. Kagabi bali nahirapan kami kumuha ng transient dito kasi nga parang peak time siya or peak days kasi Friday na. So, mabilisan yung kuha namin. Ito yung nakuha namin. Hindi ko na i-detalye kasi medyo mabilisan lang yung kagabi. Kasi magagabi na kailangan namin ng matutuluyan. So, ito, pauwi na kami. Galing kami kaninang umaga ng palengke at bumili na kami ng konting pasalubong. So, yan yung mga nabili namin yan. Ube Bocorol. Masarap ang ube Bocorol dito. Mas masarapan kami dito. Ito yung itsura ng Bocorol ng Baguio. Malayo ng pagkakaiba nila sa may Kabuyaw. Ito punong-puno ng feelings, oh. Ang sarap niya. Tapos may mga powdery something dito sa labas. Tapos malasa siya. Saka malapad. Magkano nga yung sa kabuy? So ito na nga, pauwi na kami. Dire-diretso na kami. Kahapon galing kami ng Sagada. Bali 2 days, 3 days yung uwi. So let's go. So, ito yung papakita ko sa inyo. Na basement siya. Ayun. Akit ka hagdan dito papunta dun. Medyo mataas lang ang steps. Ang hirap talaga pag walang booking. Hindi kasi kami nakapag-book. Tapos nandito yung parking nila. Yung road na yun papuntahin dun sa Burnham. Yan. Medyo marami yung gamit namin ngayon. Itong parking niya. Kasya ang tingin ko 2 sasakyan. Yo, what's up? Alis na kami. So, diretso na tayo sa bahay. Mayroon na lang kaming mga 8 hours na biyahe or 7, depende sa traffic. Hanggang bahay. Siyempre, pahinga. So, let's go na. Boss, alis na kami. Kuya, alis na po kami. Good morning, Baguio. And goodbye for now. So, yun nga ang 3 days ride namin hanggang makauwi na. So, pauwi na kami. Dito ko na lang siguro puputulin yung video namin. At lagi ko sinasabi na mag-iingat po tayo lagi sa ride. Ngayong malapit na ang rainy season. So, kung may gusto kayong puntahan, don't think, just ride. Let's go. Handa